Good morning guys. Welcome to my vlog again guys. Good morning. So, tayo ngayon sa bintana at tayo naglilinis. Kasi guys, we have a lot to do. We have a lot to clean. So, that is why we are now here. To clean. So, medyo mababa ang ating ano. So, wag kayong magtaka guys kung medyo malaki ang ating hinaharap kasi dinagdagan lang natin siya ng, alam nyo na, yung kinakabit ba. So, para pang ano lang, di ba? Pampakulay lang ng ating, alam mo na, ating vlog. So, ngayon tayo dito ay papatong kasi maliit tayo, so kailangan natin pumatong. Wag naman sanang magiba yung pinapatungan natin. So ito, napapansin niyo itong isang ito na pinapatungan ko ng kunti lang, na pa-slight lang. Ito ay heater, no? Kasi dito is winter, kaya instead na instead na aircon yung ginagamit, dito naman is baliktad. Heater ang ginagamit. So, start na tayo guys. Let's start. Let's go and let's grow and let's work and let's keep busy. So, kaya ang mga advice ko sa medyo mga tinatamad-tamad, normal lang yan guys. Kahit ako minsan may araw na medyo tinatamad-tamad din ako. Talagang normal yan. Normal lang talaga yan sa buhay ng tao. Pero, dito na tayo guys. Pero, kasi nga naman, habang nagtatrabaho, siyempre, kailangan din nating may kausap. So, mabuti na lang, ang uso na ngayon is FB at saka si TikTok. Si TikTok na lang para. Saka YT. So, kahit pa paano, meron tayong kausap. Kayo yun guys. Kayo yung kausap namin. Kasi, alam nyo, napakaswerte natin ngayon kasi kahit nasa abroad kami nakatira or yung ibang mga OFW around the world, at least meron na tayong kasamang kausap. Hindi na tayo nalulungkot ng kagaya dati na susulat ka pa ng napakahaba-haba para lang ma-communicate yung ating buong pamilya. So ngayon, at least meron ng social media, so kumbaga, sobrang laking tulong na sa kalungkutan, sa homesick na hindi tayo ma-homesick. Sobrang laking tulong talaga guys. Kasi alam nyo, year 2000 ako dumating dito, year 2000 February. 26 years na ako sa abroad. Sa totoo lang, ang unang 5 taon until 7 years talagang nalulungkot pa din ako. Kahit ngayon, minsan dumadaan pa rin sa isip natin na nalulungkot tayo. Kasi siyempre, dumating ako dito sa abroad, 27 years old na ako eh. Siyempre, yung ating mga magulang, ang ating mga kapatid, at lahat ng mga kamag-anak natin at kaibigan, is namimiss natin yun, kahit ano pang gawin natin. Talagang hindi maiwasan yun, yung mga best friends natin, yung mga kapitbahay nating sismusa, ayan, namimiss din natin yan. Siyempre, yung mga kamag-anak nating sismusa, namimiss din natin yan. Hindi nawawala yan. Di ba? Kaya lang kasi, minsan, ang nangyayari is, kapag alam nilang nasa abroad tayo, minsan, hindi na, nakakalimutan din nila na napapagod din tayo. Kumbaga, minsan sabay-sabay sila manghiram sa'yo, sabay-sabay sila manghingi, hindi natin yun siyempre laging kaya dahil natural ang buhay natin dito. Kagaya ngayon, nakikita nyo naman, kahit kalabaw, di ba? So, kailangan eh. So, sayo na lang tayo dito, yeah. Hawak mo ang beat, hawak mo ang beat, sa gabing ito. La la la, naku, naku, naku. Delikado dito. Na, hawak mo ang beat. Ganun. Gandahan lang. Hawak mo ang beat. Na, 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 na.
ang ating extension. Pinatong ko lang yan eh, alam nyo na. Pinatong ko lang yan para lumaki. Para naman maganda tingnan, di ba? Para pang kulay ng ating vlog. So, grabe itong bintanang ito, grabe. Dumi. So, ang dami nating gagawin, guys. Ang dami nating gagawin. Gagawin. La 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 la. Siguro pag nakita ko ng kapitbahay, ano kayong ginagawa dito? So, yan. Pampakulay lang ng ating vlog. Siyempre guys, alam niyo na, diba? Pampakulay ng ating video. So, kaya mag-iingat po tayo guys. Saan man tayo naroroon sa abroad, Amerika, Japan, Europe, Korea, Africa, Dubai, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, at saka kung saan-saan pa. Sa South Africa, Mexico, Canada. Mag-ingat kayo guys. At palagi nating tandaan, be kind and do not utang-utang na hindi nagbabayad. Yeah? Kailangan yan. Pag umutang, magbayad. Para siguradong panalo. Ganun lang talaga guys. Kasi ang pera natin, bawat tao, bawat Pilipino, bawat ibang lahi ay nagpapakapagod para kumita ng pera. Saka, so, ito naman, itong payo ko sa isang kapatid ko na na-depress at sa mga taong na-depress, ito lang ang good advice ko kasi naranasan ko yan guys. 2 taon akong iyak kasi iniwan ako ng asawa ko dati. Iniwan niya ako. Pinagpalit niya ako sa batang Pilipina. Puti ang asawa ko pero pinagpalit niya ako sa Pilipina na bata. Kasi akala niya mas swerte siya doon. Eh hindi niya alam na sobra pa pala yun. Kung bungangera ako, mas bungangera pala yung pinalit niya. So, at least ako bungangera na nagtatrabaho. Eh yung iba, yung pinalit, bungangera na nga, wala pang trabaho. So, alam mo yun guys. Ganun talaga. Minsan akala ng mga lalaki or mga babae, kasi nangyayari din yan sa mga babae, may mga babae na nang gumagawang ganyan. Kung ako sa inyo, isipin nyo muna ng mabuti. Huwag kayong padalos-dalos sa galit kasi nagagalit lang kayo sa isang bagay. At saka dapat tinitingnan nyo yung mali. Na, bakit may mali? Kasi may dahilan. Tingnan nyo yung mali, pero mas tingnan niyo yung kabutihan. Yun yung importante doon. Dapat yung kabutihan ang lagi nyong tingnan. Kasi pag kung nag-concentrate lang tayo dun sa mali ng isang tao, wala na. Talagang ang solusyon nun iiwanan mo na lang. So, pangit yung ganun. Dapat tinitingnan muna natin yung mabuti kung anong nagawa ng isang tao sa kabutihan. Marami na akong alam na ganyan guys. Iniwan nila yung asawa nila kasi naghanap sila ng mas mabuti. So, after 2 taon, naghiwalay din. After 3 years, naghiwalay din. Kasi, ganun talaga yung minsan, dinadaan lang natin sa galit kasi yung ating isip. So, maghanap agad tayo ng partner kasi akala natin yun na yung yung pinaka-mabuti pero hindi pala. Kaya palagi nating isipin, wag muna tayo mag-concentrate sa galit. Palipasin muna natin ang isang mga 4 months, 5 months na ikaw lang nag-iisip. Kasi kung hihingi ka ng payo, pwede rin, pero kailangan kung ano talaga yung decision mo, kung anong nakakabuti sa iyo at nakakabuti din sa sarili mo, sa pamilya mo, lalo na kung may anak kayo. Kasi alam mo yun. Number 1 guys, sa totoo lang mga bata talaga nagsasuffer. Kahit yung anak ko, alam ko na
sobrang apektado yung anak ko. Pero palagi kong ina-explain, magpatawad na lang tayo kasi yun ang the best. Patawad na lang ng patawad para masaya, di ba? Para tuloy ang buhay. Ang tagal kong nilinis, guys. Guys, kasi ang dumi talaga, oh. Mga, ano din ito, hindi nalinis eh. Mga 10 months. 10 months or 8 months din hindi nalinis. Kaya, ganito yung itsura niya, sobrang ano talaga dumi. Kasi, pag winter kasi, dito sa loob ng bahay, medyo mainit siya. So, nagpapawis yung mga bintana. Kaya ganyan yan, madumi siya. Kasi nagpapawis yung mga bintana dahil nga sa heater. Kasi sobrang lamig nga naman sa labas, tapos sa loob is mainit-init. So, kaya ganun ang nangyayari. Pero ang ganda ng tingnan mo. Kasi nilinis ko na. So, halatang maganda tingnan. So, yun guys, ang payo ko lang doon sa mga na-depress is palagi ninyong tatandaan. Kung na-depress na nga tayo, tapos uupo lang tayo at magmumukmuk lang tayo, is mas lalo tayong matuluyan. So, kaya kailangan, kung na-depress kayo, gumawa kayo ng paraan, lagi kayong maglalakad, lagi kayong gumawa, kahit labag sa loob ninyo, lagi kayong gumawa. Lagi kayong umalis, mag-jogging-jogging, running-running, kahit mga 40 minutes lang. Pagkatapos noon, itry, pilitin yung sarili ninyong gumawa. Halimbawa, magluto para may makain ka. Magluto or mamalingki muna, magluto, maglinis. So, kailangan palagi mong ibisi yung sarili mo. Kasi kung hindi, mas matuluyan ka sa depression. Kasi ganun ang ginawa ko eh. Buti na lang may mga kaibigan ako nung doon sa inuupahan namin dati. Kasi doon sa inuupahan namin dati, ang may-ari Pilipina din, si ate. Si ate Joy. Tapos, yung pintuan namin, laging nakabukas. Ibig sabihin, pag gustong pumasok ng kapitbahay, bukas palagi yun. Buti na lang, bukas palagi, hindi ko nilalak. So, minsan, may mga ilang beses na inabutan ako ng isang kaibigan, uy, sabi niya, bakit ka umuiyak? Sabi niya, kasi sobrang nalulungkot talaga ako dahil iniwan nga ako dati ng asawa ko. Sobrang lungkot na lungkot ako. Talagang grabe na kapag nakapag-isip ako, sabi ko, paano kaya kung mawala na ako sa mundo, sa ano kaya mangyayari? So, lagi ko naisip, ay, pagtawanan lang ako ng ex-husband ko kung patay na ako, di ba? Parang ganun. So, doon na ano yung ano ko, nanalo yung isip ko na, ay, oo nga pala. Tapos yung mga kaibigan ko, sinasabihan pa ako. Sabi niya, alam mo, wala ka kasing boyfriend. Maghanap ka ng boyfriend para, ay, yan na, tumabingi na yung ating puhunan, tumabingi na. So, sabi niya, maghanap ka kasi ng boyfriend para ang isip mo mawala. Kasi yung isip mo nandun lang sa walang hiya mong asawa, sabi niya sa akin. So, ayun, kaya nangyari. Hast du die Dinger dort? Na. Hast du die Dinger da? Na. Hast du die Dinger angerissen? Na. Nano, please. Ich wollte erst sie anrufen. Ja, die wirst du machen. Ja. Kaya yun ang hirap talaga ng buhay, guys. Pagka iniwan tayo ng mga mahal natin sa buhay. Pero sige lang. Hindi naman